Mayong untog gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Miulbo ang kagubot sa Zamboanga City human nakigsangka ang halos libuan ka mga miyembro sa Moro National Liberation Front batok sa Philippine Navy. Ana-ana sa heightened alert ang Davao City tungod sa panagsangka sa Zamboanga City. Plano sa Philippine Coast Guard nga ihunong na ang search and retrieval operations alang sa mga biktima sa panagbangga sa duha ka barko sa Cebu ni adtong milabayng bulan. Og mipahigayon og meeting ang mayor sa lungsod sa Salcedo sa Eastern Samar aron ipadayag ang iyang pagsupak sa mining operations sa lungsod. Atong kutloon ang latest sa hitabo karon sa Zamboanga City, si Liza Hocson sa detalye ana karon sa Zamboanga City. Liza? Hello, yes, no, kasalukuyang nagaganap ang isang press conference dito sa opisina ng alkalde ng siyudad ng Zamboanga, no, kung saan binibigay niya ang mga detalye kung paano nangyari itong kasalukuyang kaguluhan dito, no. So, pakinggan natin ang sinasabi ni Mayor Beng Climaco tungkol sa mga pangyayari. Ito ang latest. Suspended classes in all levels, both in public and private institutions, as well as declared the suspension of work in all offices. The City Peace and Order Council has established subcommittees to look into different aspects of the crisis situation. And I am in touch with President Aquino, has called me, an executive department, and they are monitoring and helping us resolve this concern. Once again, we appeal to our personnel from the media to please coordinate with City Hall communications team, and we assure you that we will give you factual hourly updates in collaboration so as not to confuse the public as well as not to jeopardize operations of our authorities. The public is advised to remain calm but vigilant and alert. Report anything suspicious or unusual happening in your locality. So we have given you the hotline. Hello. So yan ang statement ng aming alkalde, no, Mayor Maria Isabel Climaco, kung saan sinabi niya rin ang latest statistics dito. 6 na tao na ang namatay, isang pulis, isang Navy personnel at 4 na civilian, no. Yun ang kasalukuyang sinabi niya at bigay rin siya ng mga hotlines kung saan pwedeng tumawag ang mga civilians para i-report ang mga kaduda-dudang mga sitwasyon sa kanilang lugar. Ongoing ngayon ang mga hostage-taking incidents, no, sa Barangay Mampang daw at meron pa sa Santa Catalina at Santa Barbara, no. Pero kukuha pa tayo mamaya ng detalye para sa mas malalim na report. Spread out, Liza, yung hostage-taking over different barangays? Meron siyang binanggit sa Mampang, pero meron din kaming naririnig na meron sa Santa Barbara. Yung dalawang barangay kanina ang may hostage taking at yung mga hostages daw dun sa isang barangay ay nilipat na para sa isang barangay para magsama-sama doon ang mga hostages. Yun ang latest from the field. Although ang sinabi ni Mayor Climaco ay sa barangay Mampang meron ding hostages na 200 hostages. Alright, Liza, kumusta na ang sitwasyon ng mga evacuees na nagsilikas dahil sa pangyayari dyan ngayon? Yes, we have at least 600 evacuees, no, sa mga iba't ibang areas dito sa Zamboanga, no. Meron kaming evacuees sa grandstand sa Tetuan Elementary School at sa mga mosque, ginawang temporary shelters sa mga evacuees na nagsilikas para iwasan nga yung mga kaguluhan sa mga barangay nila. As of now, ang report kanina ay we have more than 600 evacuees. Although pwedeng madagdagan ito dahil nakikita namin kanina, no, na ang mga tao ay papunta dun sa mga sinasabing evacuation centers. Alright, Liza, would you care to repeat kung ano yung hotline dyan sa Zamboanga na pwedeng tawagan? Sandali, we have to, can we just mention it later? Okay. Can we just mention it later? Okay, we'll get back to you. Thank you very much, Liza. Okay.
Okay, daghang salamat Liza Hoxon reporting live gikan sa Zamboanga. Gikondena sa Malacañang ang nagpadayong panagsangka sa Zamboanga City. Sigo ni Presidential Spokesperson Edwin Lasieda, nakapabalaka ang giingong paggamit sa mga tao nga shield nunot sa panagsangka. Mihangyo ang Malacañang sa katawhan nga dili mohimo og spekulasyon nga mosangpot sa kahadlok pinaagi sa pagkatap og sayop nga impormasyon. Hinuon mipasalig ang Malacañang nga giaksyonan na kini sa mga otoridad aron ibalik ang kahapsay sa syudad sa labing daling panahon. Atong pasudlon ng atong correspondent sa Cagayan de Oro City nga si Cheng Ordonez kansang pamilya natanggong karon sa Barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Cheng, unsa imong nasayran gikan sa imong pamilya sa Zamboanga City kabahin sa Itabo? Menchu, duha ka barangays ang gisakop sa mga Moro National Liberation Front members dito ug dili kagawas sa kini mga barangays ang mga residente niini. Ang mga barangays mao ang Santa Barbara ug Santa Catalina. Ingon sa ako mga parente dito, sulod dito sa Santa Barbara, dili sila kagawas padulong sa laing barangay kay gisild off ang agihanan sa mga MNLF. Ingon ni Congressman Celso Lobregat, ang kagubot nagsugod human nagplano ang mga MNLF members magmarcha padulong sa City Hall ug ipataas ang ilang bandila kay gusto nila isulod ang Zamboanga sa mga lugar nga ilang i-declare nga og independence, sa ilang pag-declare nga independence. Upat ka tawo na ang nakita nga na-report na namatay sa firefight sa Santa Barbara, nagsugod kanihang kadlawon. Ang mga namatay gidala sa mga lawas nini gidala sa MNLF members sa usa ka moske dito sa Santa Barbara. Sa pagkakaroon before ko nag-report, Menchu, misway na pud mo gawas ang mga residente apil na mga kaparentihan padulong sa usa ka barangay, ang neighboring barangay of Talon-Talon. Ug sa pagkakaroon naghulat pa kog mag-report sila kung nakagawas ba jud sila padulong sa Talon-Talon. Menchu. So Cheng, okay ang signal sa cellphone dito sa Zamboanga City karon? Lisod kayo ka contact sa ila ha. Siguro tungod niini ka sa pagkadaghan sa mga contact sa mga kaparintihan sa mga tuwa dito sulod pa sa duha ka barangay. So lisod kayo ang pag-contact. Pasalamat na lang kung makontak sila at that time na kinahanglan nato sila. So ang mga dalan karon medyo dili pa kaagian, mas maayo bang mo estar na lang una ang mga tao sa ilang mga panimalay or mas maayo nga mangita gyud sila og paagi? Mahadlok sila magpuyo sa ilang panimalay kay mahadlok sila maigo sa crossfire. Kay very tense kayong situation. Mauning before ko naka-report, naka-contact pa, naka-text ang akong usa ka pagumangkon na they will try to have exit padulong sa Talon-Talon barangay. Kay kung ang padulong sa Santa Catalina, sealed off na ng lugara. So dili sila kapuyo Menchu because sa kahadlok nga maigo sila sa firefight. Alright, daghang salamat Cheng Ordonez, sinaot unta nga safe ang imuhang pamilya. Salamat. Menchu. Okay. Giplano na sa Philippine Coast Guard ang paghunong sa search and retrieval operations alang sa mga biktima sa panagbangga sa duha ka barko sa Sugbo bisan aduna pay missing nga mga pasahero. Si Justin Vestil sa detalye nanukad sa Cebu City. Justin? Yes, Menchu, human halos usa ka bulan gikan sa Itabo, gitinguhan na sa Philippine Coast Guard ang pag-undang sa search and retrieval operations alang sa mga biktima nga pabiling missing hangtod karon. Aduna pay 23 ka pasahero nga sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas nga pabiling missing samtang miabot na sa 114 ang tanang nangamatay. Gipasabot ni Coast Guard Central Eastern Visayas Commander Commodore William Melad nga dili maayo ang kahimtang sa wreckage site sa MV St. Thomas Aquinas og delikado kini alang sa mga divers. 30 ka divers lakid na sa mga support divers ug volunteers gikan sa Coast Guard Auxiliary mitabang na sa search and retrieval operations. Hinuon giklaro ni Melad nga dili sila mohunong hangtod masulod ang mga compartment sa barko diin gituuhan nga anaa pa ang mga ubang lawas sa mga biktima. Mencho? Daghang salamat, Justin Vestil. Nasikop ang upat kasakop sa New People's Army kun NPA human ang engkwentro tali sa militar sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nagpatrolya ang mga sakop sa 3rd Scout Ranger Company sa Philippine Army sa dihang gipusil sila sa mga sakop sa New People's Army kagahapon sa hapon. Nagpinusilay ang militar ug mga sakop sa NPA sulod sa 15 minutos. Nabiyaan ang upat kasakop sa NPA human sa pinusilay. Giila ang mga sakop sa NPA nga sila si Jesse
Labing alias Gamay, Thomas Isugan alias Edel, Dandy Demerin o si Ricardo Ricanillo. Nasakmit gikan sa mga nadakpang sakop sa NPA ang mga armas o mga granada. Gidaladayon ang mga sakop sa NPA ngadto sa Gihulngan City Police Station aron kapasakaan og tukmang kaso. Sa Eastern Samar, makigtagbo ang mayor sa lungsod sa Salcedo ngadto sa mga small-scale mining operators aron pagpahibalo nga ang lokal nga kagamahanan supak sa mining operation. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, giklaron Salcedo Mayor Melchol Malgar nga ang iyang administrasyon supak sa mining operation sa ilang lungsod tungod sa dili maayong epekto ni ini ngadto sa ilang dapit. Gipadayag kini ni Malgar atol sa unang environmental summit sa lungsod nga gitambungan sa mga barangay officials gikan sa 41 ka barangay sa Salcedo, mga sakop sa non-government organization, people's organization ug mga high school students. Matod ni Mayor Malgar, maklarong na ang dili maayong epekto sa mining operation diha sa barangay Kagaot. Dunay tulo ka small-scale operators sa lungsod sa Salcedo. Kini ang Insuan, EPC ug Terrestrial nga nagmina og chromite. Ipasabot ni Mayor Malgar nga walay natampo sa ekonomiya sa lungsod ang mga mining companies tungod kay nagdumiri kini pagbayad ngadto sa lungsod sa loading fee. Naningil og 50 centavos matog kilo sa makuhang mineral sa lungsod ngadto sa mga mining companies sa dili matransport nga chromite. Giklaro sab ni Mayor Malgar ang nga illegal ang operasyon sa tulo ka mining companies tungod kay expire na ang mga permits ni ini. Gipaluyuhan sa Diocese sa Borongan ang pagsupak sa lungsod sa Salcedo sa pagmina. Reverend Father Generic Paul Calumpiano sa Diocesan Commission on Social Action, padayon nilang gipangayo nga hunuon ang mining operation sa Eastern Samar. Niadtong Hunyo, ang Mines and Geosciences Bureau may deklara nga ang 440 hectares sa 5 ka barangay sa Salcedo mao'y unang minahang bayan sa rehiyon. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitaha sa among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.